Hawak natin mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan inawardan si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although meron siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo dyan sa presidential communication, kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pag sino nyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi dito, Notice of Award, IBC 13, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months, bago siya in-appoint, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost 200 million or to be exact, 178,500,000 kung saan itong kanyang bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, Lotto Draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or ito ngang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above-mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, 2024. Now, here's the question. Ni-research natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. Wala namang problema kung siya ay in-appoint dyan sa PCO. Basta lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. Baby niyang company to Saan niya ipapasa? Talagang malinaw na conflict of interest. Pero napag-alaman natin na si J. Ruiz pala at si Mel Robles ay magkasabwat, magkasosyo sa kanilang mga negosyo. Based dito sa Wikipedia, kung tama yung information na nakuha natin, nilaunch ang kumpanya ni J. Ruiz noong November 4, 2024. Nag-launch sila ng test broadcast. I don't know kung kailan sila naging ganap na kumpanya o naging legitimate company. So sabi dito, nagkaroon sila ng pag-launch o pagpapakilala o pag-introduce sa kanilang negosyo noong November 4, 2024. Tapos nagkaroon sila ng official launch February 3, 2025. Now question, bago pa sila nag-launch, nakakuha na ng kontrata si J. Ruiz noong October 30 sa gobyerno ni Bangag dahil nga napag-alaman natin na magkaibigan si Robles at itong si J. Ruiz. Bakit natin to pinag-uusapan? Dahil nga na-report na rin ng media like Politico na mayroong conflict of interest na tinatawag dito. Mamaya babasahin natin or titignan natin. Kung October 30, imagine mo October 30, 2024 ay nakakuha na ng 178 million or almost 200 million na kontrata si J. Ruiz bago pa ni-launch ang kanilang opisina. Hindi ba dapat ang gobyerno, bago ka mag-approve ng mga awards, titignan mo muna kung kailan ba nag-start itong kumpanyang na ito? Ito ba ay may kredibilidad? Ilang taon na ba siya sa negosyong ito? Siya ba ay may kakayahan para i-provide ang pangangailangan nitong proyekto na ito ng PCSO? Pero bago pa nila ni-launch, buwa ka ng GNMS, October 30, 2024. Hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasosyo sa negosyo with J. Ruiz, at napag-alaman natin, ayon sa ating source, may track record na ba itong kumpanyang ito? Ano bang nagawang ito?
bakit susugal ang ating gobyerno sa ganitong kalaking halaga na pera ng bayan para ibigay ang award na yan kay J. Ruiz, na dating reporter yan ng ABS-CBN, di ba? Ayon sa ating informante, ang mga budol ay sama-sama na naman. Before he was appointed, kumontrata muna ng almost 200 million. Hindi na nakontento, kinuha pa ang buong kaha. Referring to J. Ruiz, ayon sa ating mga informante. Ayon sa ating source, meron palang, conflict of interest pa rin to, meron palang business together itong si Robles na art gallery along Katipunan Avenue in Arton Street, Quezon City. Ang tawag sa kanilang negosyo ay Sentro Artista. Ayon sa ating source, ito daw ay front lamang ang business na ito through expensive art dealings. Pero itong negosyo daw, ang sabi ng ating source, na dapat imbestigahan. So now, J. Ruiz, pag-upo niya na pananagutin nila or wina-warning nila yung mga vloggers magbalita daw ng tama. Wag daw mag-fake news. Sinabi pa nga niya, truthful facts. Kayong mga vlogger, dapat responsible kayo. Ganon, sabi niya. Dapat daw ang mga vloggers magbalita o magsulat sa aming mga Facebook account o sa mga social media platforms namin ng truthful facts. Ikaw, J. Ruiz, sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles? Ang mga vloggers na kritiko ni Bagag ay hindi kami nagdanakaw ng pera ng bayan. Hindi kami nakikinabang sa pogo at narko na sinasabi ninyo dahil ang nakikinabang ng pogo at narko ay si Lisa Tanas at si Bangat. Kaya itong ginagawa mo, J. Ruiz, ito ay talagang usaping conflict of interest na pwede kang makasuhan ng graph dito. Dahil ayon sa Republic Act 6713, Code of Conduct, Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, ito ay Prohibited Acts and Transactions. Paragraph A, Financial and Material Interest. Na ibig sabihin, ipinagbabawal sa katulad mong opisyal ng gobyerno na magkaroon o direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. So dito pa lang lumabag ka na sa batas. Dapat naging truthful ka na ipinakita mo yung facts na okay, bago ako in-appoint ni Bangag Jr., ako ay nagmamay-ari ng babing company na nilaunch namin noong February. Nag-official launch kami noong February 2025. Ako ay nag-divest na dahil ako ay masunurin sa batas. Gusto ko maglingkod sa bayan. Kaya ako ay maging honest po sa inyo. Ako ay kumamal ng 178 million pesos na kontrata dahil kumpare ko si Robles, dinivest ko na po yan o wala na po ako sa company na yan o binenta ko na or whatsoever. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang umuubos ng pera ng bayan? Sino ngayon ang nagbubusabos sa atin? Ayon sa ating batas na ipinagbabawal sa isang opisyal na katulad ni Ruiz na magkaroon ng private business na pwedeng mag-cause ng conflict of interest. Ngayon, anong dapat ginawa niya? Ang sabi ng batas, divestment. Na ibig sabihin, sinabi ko na kanina, kung may existing business ka at itinalaga kang opisyal, dapat nag-divest ka o i-transfer mo o ibenta mo nga ito sa kaibigan mo or whatsoever. Pero actually, maraming gumagawa niyan. Sa sitwasyon ni J. Ruiz, dahil nga nagkaroon siya ng 178 million contract with his kumpare, Mel Robles, bago yung kanyang appointment, kung ito ay sususugin ng batas, maari talagang siya ay lumabag dito sa RA 6713. 'Di ba? Kung hindi siya nag-divest. At pasok na pasok din dito ang Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices. Kasi nga ipinagbabawal sa isang opisyal na magkaroon ng diretsahan o direktang financial interest sa anumang kontrata sa gobyerno. Kitang-kita dito inawardan siya Ang dami niyang pwedeng labagin. Hindi na natin isa-isahin. O, di ba? Well, isa-isahin natin. Executive Order 292, Administrative Code of 1987. Ang sabi dito, ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng financial interest sa anumang transaksyon o anumang ahensya ng gobyerno kung saan siya ay may posisyon. Kasi kahit anong gawin natin, panawagan, ombudsman, imbestigahan mo yan. Senate at mga jutang ginimis sa Kongreso, magkaroon kayo ng congressional inquiry. Dahil hindi naman nila gagawin yan Magkakaroon ba ng Senate o congressional inquiry para dito? Kasi ang gusto nilang imbestigahan kaming mga vloggers kasi ina-expose natin yung kanilang panggagancho